Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Lunes, 19 January 2026. Para sa ating synoptic situation, ang minomonitor nating bagyo na si Ada ay huling namataan kanina alas 4 ng umaga sa layon 380 km, silangang bahagi ng Kasiguran Aurora. Ito ay may taglay na hangin na lamang na 55 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 70 km per hour. Ito'y kumikilos hilagang silangan sa bilis sa 10 km per hour na lamang. At ito'y nasa tropical depression category. Samantalang, northeast monsoon or angin hamihan ang siyang patuloy na nakakapekto dito sa northern Luzon. Para naman sa track intensity ng bagyong si Ada, asahan natin na ito'y kikilos hilagang silangan ngayong araw at sa susunod na araw. At asahan din natin na ito'y magluluping track dito sa may silangang bahagi o karagatan ng Luzon. Asahan din natin na ito'y patuloy na hihina into low pressure area na lamang bukas o sa Miyerkules dahil sa pagbugso ng hanging amihan. Para sa ating general area forecast, asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng trapo extension ng bagyong si Ada, partikular na dito sa Aurora, Quezon, Bicol Region at Northern Samar. Dulot naman ng northeast monsoon o amihan, asahan din natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang pag-ulan, partikular na nga dito sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Asahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkilat sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at sa buong Mindanao, dulot naman ng localized thunderstorm lalo na sa hapon o gabi. Para naman sa impact ng flight operation, asahan naman natin dito sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar dulot nga ng extension ng bagyong si Ada. Ang main hazard nito, asahan natin ang reduced visibility, low cloud base, moderate to strong turbulence, thunderstorm development, wind shear and gustiness. Ang impact naman nito sa liparan, sa rotary, isip limit VFR operation, sudden wind shift and gustiness, affecting hover stability and control during takeoff and landing. Sa fixed wing naman, asahan na natin ang moderate turbulence, requirement instrument, approaches, and route deviation. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Ilocos Region, asahan natin ang main hazard ng cool and dry northeastern flow bringing strong winds and light rains. Ang impact nito sa rotary, strong crosswind and wind gusts may restrict takeoff and landing and hover operation. Fixed wing ay crosswind and moderate turbulence during approach and possible delay due to low visibility in light rains. Sa Metro Manila and rest of the country, dulot naman ng localized thunderstorm, asahan natin ang main hazard, ang afternoon convective development producing gust fronts and heavy rains. Ang epekto naman nito, impact nito sa liparan sa rotary, sudden downburst gusty wind and reduced visibility for serious risk and avoid Charlie Bravo o thunderstorm areas. Sa fixed wing naman, asahan natin ang severe turbulence and wind shear during approach and departure, temporary delays or diversion possible. Ang araw ay sumikat kaninang 06:25 at lulubog mamayang 17:48. Meron naman tayong 1% moon illumination increasing. At para maging updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lang ang aming social media accounts ng Air Force Weather Center. At yan lang po lagay ng ating panahon ngayong umaga at sa ngalan po ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador Pap Jesse, ako si Staff Sergeant Edmar B. Sagadraca Jr., Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Pilipinas!